Alam niyo mga kababayan, nagsalita si 1st District, Davao City, Congressman Pulong Duterte. Sa kanyang pagkasalita, hinahamon niya ang Pangulo na si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na patunayan daw ni Pangulong Marcos kung ano ba ang nagawa niya sa kanyang termino bilang Pangulo ng Bansa. Ayon kay Congressman Pulong Duterte. Alam nyo, simple lang ito Hindi obligasyon ni Pangulong Marcos na sagutin ang katanungan ni Congressman Pulong Duterte. Bakit? Unang-una, papaano malalaman ni Congressman Pulong Duterte kung ano ang mga nagawa ni Pangulong Marcos kung ikaw mismo, number 1, absenero, ni isang batas wala kang nagawa, ni isang panukala ay wala kang nailatag sa Kongreso. Ngayon, maglalatag ka ng pananalita mo at tatanungin mo ano bang napatunayan ni Pangulong Marcos. Bago ka maghamon ng ganyan, Congressman Pulong Duterte, tignan mo ang sarili mo. Ilang taon ka ng congressman mula sa term ng tatay mo hanggang sa term ni Pangulong Marcos. Ni isang batas, wala kang nagawa. Tapos ngayon, may lakas ka ng apog na magtanong, ano ba ang nagawa ni Pangulong Marcos? Nakakahiya naman, Congressman Pulong, sa'yo. Ikaw nga itong number 1 na parating absent, tapos ikaw pa itong may lakas ng loob na magtanong kung ano ba ang nagawa ni Pangulong Marcos. Nakakatawa ka. Ang hamon ni Davao City, 1st District Representative Paulo Pulong Duterte kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na ilatag ang mga konkretong reforma tunay na nararamdaman ng karaniwang Pilipino ay isang magandang pagkakataon upang masuri ang direksyon ng kasalukuyang administrasyon. Bagamat may mga karapatan ang bawat opisyal na magtanong, tila napaaga ang hirit na ito. Ang mga kasagutan sa kanyang mga katanungan ay nakatakdang ilathala at ihayag sa nalalapit na State of the Nation Address SONA ng Pangulo. Kung susuriin ang mga nagawa ng Administrasyon Marcos Jr., hindi maitatatwa ang mga positibong pagbabago sa pamamalagang sektor. Sa edukasyon, ibinigay ang pinakamataas na budget upang punduhan ang mga modernisasyon ng mga paaralan at suporta sa mga guro sa agrikultura, patuloy ang mga programa para sa seguridad sa pagkain at tulong sa mga magsasaka. Sa health sector naman, pinalawak ang abot-kayang serbisyo medikal para sa mahihirap. Isang malaking kaibahan din ang makikita sa kapulisan sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaan. Naging makatao ang diskarte sa kapayapaan at kaayusan. Nawala ang kultura ng extrajudicial killing, AGK, na naging madilim na bahagi ng nakaraan administrasyon Duterte. Bukod dito, agresibo ang mga reforma sa ekonomiya at teknolohiya upang makaakit ng dayuhan mamumuhunan at i-digitize ang mga serbisyo ng gobyerno para sa mas mabilis na transportasyon. Sa kabila ng mga realidad na ito, mapanganib ang mga naging hirit ni Congressman Pulong Duterte. Mahal, tila kulang ito sa moral na otoridad. Papaano mo ko'y kwestiyonin ang pagtatrabaho ng ehekutibo kung ikaw mismo ay kilala sa pagiging palaging absent sa Kongreso? Ang pagiging mambabatas ay nangangailangan ng physical na presensya at aktibong pakikilahok. Ang malaking tanong ngayon para kay Representative Pulong, ano ang batas na ba ang kanyang nagawa at naipasa na pagbabago at nagpaganda sa kalidad ng buhay ng mga Pilipino, partikular ang kanyang mga nasasakupan. Bago po muna sa iba, mas maganda kung ipakita mo na ang sariling ambag sa bayan. Sa huli, ang song ang magiging opisyal na pambato ng pilig Pangulo
upang patunayan ang kanyang mga nagawa. Ang pamuhunan ay bahagi ng demokrasya. Ngunit mas kapani-paniwala ito kung bumabatikos ay nagtatrabaho rin ng tapat sa kanyang sinumpaang tungkulin.